Mark chapter 5, verse 1 hanggang 20. At dumating sila sa bayan ng Gerasa sa kabila ng Lake Galilee. Pagkababa nila ng bangka, sinalubong si Jesus ng isang lalaking sinapian ng masamang espiritu. Galing siya sa sementeryo. Doon siya mismo sa sementeryo nakatira. Walang makapigil sa kanya kahit ikadena pa siya. Madalas ikadena ang mga paa at kamay niya, pero sinisira niya lang yun. Masyado siyang malakas. Lagi siyang nasa sementeryo o kaya naman sa bundok araw at gabi. Sigaw siya ng sigaw at sinusugatan pa niya ng bato ang sarili niya. Malayo pa lang nakita na niya si Jesus, tumakbo siya palapit at lumuhod siya sa paanan ni Jesus. Sumigaw siya ng todo, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakialam mo sa akin? Parang awa mo na, huwag mo akong pahirapan." Nasabi yun ng lalaki kasi sinabihan siya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong yan. Tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Sumagot siya, Batalyon, kasi marami kami. Nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na yun. May malaking grupo ng mga baboy na nagsisikain sa bundok na malapit doon. Nakiusap ang mga masamang espiritu kay Jesus, hayaan mo na lang kaming pumasok sa mga baboy. Pinayagan ni Jesus ang mga masamang espiritu na lumabas sa lalaki at pumasok sa mga baboy. Pagkatapos nagtakbuhan ang nasa 2,000 na baboy sa bangin, nahulog sila sa lake at nalunod. Tumakbo ang mga nag-aalaga ng baboy papunta sa bayan at sa mga bukid at kinuwento nila ang mga nangyari. Kaya dumating ang mga tao para mag-usyoso. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinapian ng mga demonyo. Nakaupo siya doon, nakadamit na, at matino na ang isip niya. At natakot ang lahat ng mga tao. Ikinuwento sa kanila ng mga nakakita kung ano talaga ang nangyari sa lalaking sinapian ng mga demonyo at sa mga baboy. Kaya nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis na siya sa lugar nila. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nagmakaawa ang lalaking pinagaling ni Jesus na payagan siyang sumama sa kanya. Pero hindi pumayag si Jesus. Sinabihan niya lang ang lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa mga kamag-anak mo kung gaano kalaki ang ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung gaano siya nahabag sa iyo. Kaya pumunta ang lalaki sa Decapolis para ikwento sa mga tao kung ano ang ginawa ni Jesus sa kanya. Bumilibang lahat sa kwento niya. Grabe. Ang ganda ng storya. Anong tanong? Sino ang dapat lumayas? Ang kulit, no? Unang lumayas yung lalaking sinapian ng masamang espiritu. Kasi sa sementeryo na lang siya nakatira no? So most likely wala siya sa tahanan nila or sumuko na sa kanya yung pamilya niya dahil sa kung anong condition meron siya. And to have a condition is really hard, especially kung ganitong klaseng condition, no? Sinapian ng masamang espiritu. Tapos pinalayas yung masamang espiritu. Pinalayas sila ni Jesus, pero nakiusap yung mga masamang espiritu na sa batalyon daw yung nasa kanya. Batalyon, pag sinabing batalyon, madami. And to think na 2,000 na baboy yung sinapian, most likely 2,000 din na spirito yung sumapi sa lalaki. No wonder bakit ang lakas niya. Parang yung naalala nyo kay Moriah. Yung Moriah, it came from a mountain, a name of a mountain in the Bible, kung saan iaalay dapat ni Abraham si Isaac. How ironic that Eiichiro Oda used it as a name of a character in One Piece. With this power na kaya niyang kumuha ng soul, and the more soul that he have, the stronger that he gets. And si Moriah, kinontra siya ni Luffy by doing the same thing na meron siya. Yun, yung mga hinayaan niyang sapian siya si Luffy, hinayaan niyang sapian siya ng maraming espiritu or soul para matalo niya si Moriah. So fiction po yun, hindi po yung totoo. Ito yung totoo, pag-usapan natin. What I'm just saying is that kung bakit ang lakas kahit ilang beses na kinakadena yung kamay at paa niya, nababasag pa rin niya. Kasi nga, 2,000 spirits. So what we could conclude from here is that strength come from the
spirit that you have. And if you have the Holy Spirit, you are super strong. Kasi the Holy Spirit came from God. So yan, anong pinalayas? Una, lumayas siguro sino yung dapat lumayas. Unang lumayas or pinalayas, di natin alam, di nasulat sa Bible, yung lalaki na sinapian ng masamang espiritu, probably because of his condition, sa sementeryo na lang siya nakatira. Sunod na pinalayas, yung mga masamang espiritu, nakiusap sila kay Jesus, huwag mo kaming palayasin sa lugar na ito. Doon na lang kami sa mga baboy, lilipat. So pinalayas sa katawan ng lalaki, lumipat sila sa mga baboy. Tapos yung mga baboy, nagtakbuhan, tapos nahulog sa bangin. Nahulog sila sa lake at nalunod. So, they're in a place na mataas kasi may bangin. Tapos, sa baba ng bangin, nandoon yung Lake Galilee. Andun nahulog yung mga baboy at nalunod. 2,000. So, 2,000 pigs. Maraming may-ari sa kanila. Naalala ko yung tropa ko, si Junel, may baboy yun eh. Tapos, nagkasakit. Sobrang hirap. 8 lang yun na pwede kang kumita ng malaki sa 8 pirasong baboy. Malaki yung kikitain mo. How much more this? 2,000 pigs, 2,000 hogs. Ang biglang namatay. Syempre, di nila pwedeng ibenta yan for food kasi magiging botcha na yun, double dead na yun. Kailangan namatay sa katay para maging food grade ang baboy. Kaya maraming tao nagalit at ang gusto na nilang palayasin si Jesus. Yung mga may-ari ng baboy, yung mga hog owners, dealers. Jesus, alis ka na dito kasi maghihirap kami if you would keep on like exorcisting, may ganun bang word? Pagpapalayas mo ng espiritu tapos sa mga baboy namin pupunta. Huwag na dito, please. So nakiusap yung mga hindi naman nila inaway si Jesus. Nakiusap sila. Nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis na siya sa lugar nila. And then so, unang papalayasin, no? Yung unang lumayas or pinalayas, yung lalaking sinapian. Pangalawa, yung mga espiritu. Ngayon si Jesus na yung pinapalayas, no? How ironic, right? And yung last part is, pumunta si Jesus, yung pinalaya, yung nakalaya na from the evil spirit. Nakaupo na siya with Jesus, nakikinig sa mga sinasabi ni Jesus, nakadamit na siya, hindi na siya nakahubad. At maayos na ang kanyang pag-iisip. He came back to his senses. Then he wants to follow Jesus. Sabi niya, Jesus, sama ako sa inyo, sakay ako sa bangka. Sama na po ako sa inyo from now on. Sabi ni Jesus sa kanya, huwag ka dito, huwag ka sumama sa amin. Bumalik ka sa inyo, tapos ipamalita mo sa iyong mga kamag-anak. Sabihin mo sa mga kamag-anak mo kung gaano kalaki ang ginawa ng Panginoon para sa iyo. At kung gaano siya nahabag sa iyo. Ang laki no? Ang laki kung paano siya. Gaano kalaki ba? Diba? 2,000 word of spirits. Ganun lang naman kalaki. Yung isang espiritu nga lang na mapalaya sa iyo, napakalaking bagay na. Sa kanya 2,000 espiritu yung pinalaya sa kanya ng Panginoong Hesus. And sinabi ni Jesus, huwag ka sumama sa akin, ang gawin mo, sabihin mo sa mga kamag-anak mo kung ano, gaano kalaki yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Gaano siya nahabag sa iyo. So yung ginawa pala ng Diyos na pagpapalayas ng masamang espiritu sa kanya ay pagpapakita ng kanyang habag, mercy, awa. What does it say? Pwede naman niya kasing hindi palayasin. Pwede naman nung sumalubong yung may lalaki may masamang espiritu. Pwede namang rumekta na sila Jesus and his disciples dun sa kanilang pakay sa lugar na yun, which is to preach the gospel. Without freeing this guy. But Jesus didn't pass him by. Hindi siya nilagpasan ng Diyos. Hindi siya nilagpasan ng Panginoong Hesus. And may kanta na ito na I really like. And I've been praying for some time na. Lord, don't pass me by. Please don't pass me by. Huwag mo ko lampasan, God. Remember when the beggar, ganyan yung mapapansin nyo sa mga story sa Bible, specifically dito sa Mark, yung mga nagre-request ng healing, freedom from evil possession, they're just like along the way.
where Jesus is passing. And Jesus could have passed them by. But thanks be to God, because of His mercy, hindi niya nilampasan. He didn't pass us by. Hindi niya tayo nilampasan. And ngayon, alam mo, itong video na to, this is God's way of not passing you by. This is His way na huwag kang lampasan. Gusto kanyang umabot ka sa ganito, 10 minutes na, nandito ka pa't nakikinig. Because God wants to save you from everything that is keeping you captive. Yung tanikala, yung kadena na hindi mo matanggal-tanggal sa buhay mo. He is about to free you from that. All you have to do is believe in Jesus. Believe that He is God. And believing that Jesus is God, that means He is able to free you from all those shackles. Kaya kanyang palayain sa lahat ng kadenang nakatali sa'yo. May it be past relationship, galit sa tao, may it be financial, lubog ka sa utang, may it be a mental issue that's been pinapahirapan ka na for a long time. God is able to save you from that. God is able. And if you believe that Jesus is God, you will find God. Kasi He is the only way to God. Jesus, the Son of God, the Son of the Most High God, is the only way to our Father in heaven. Most High God. God bless everyone.